Oh, PG1 Yamaha. Hype na hype. Yan yung ano, off-road motorcycle ni Yamaha, yung PG1. Actually, may review na tayo niyan, di ba? PG1. Tapos, si Suzuki may crossover, di ba? Kay Suzuki yun, di ba? Crossover. Tapos, Kawasaki. Wala si Kawasaki ano. Walang ano si Kawasaki. Walang underboard na pang off-road. Tapos si Honda, si Honda meron. Yung XRM 125 yan. Alam nyo ba na yung XRM 125? Para sa akin siya yung isa sa pinaka-innovative na motor. Kasi baga ano siya umadapt sa requirements na kailangan para sa environment, ika nga, yung nag-evolve, ika nga. Sabaga parang minute niya yung requirements para sa environmental, yung mga Euro na yan. Siya yung isa sa motor na nag-comply ba? Yan, nag-comply para sa ganong category na motor. Yan. Actually, sa totoo niyan, si XRM, nung una is 110 lang. Ngayon lang siya naging 125. Hindi naman ngayon lang, kundi medyo matagal na rin. Medyo matagal na rin siya naging 125. Halos parehas lang naman sila ng makina. Ang pinagkaiba nga lang ni 110 kay 125 is, syempre, 125 na siya ngayon. Halos parehas lang. Parehas din lang silang naka single cylinder na naka 2 valve, single overhead cam. Parehas ding air cool. Parehas din silang merong 4-speed transmission na rotary. At meron din kickstarter at saka starting motor, meron din. At saka ito pa, isa pa sa naging pinagkaiba nila is naka-fuel inject na. Yan, naka-fuel inject na ang bagong XRM 125. Well, hindi ko alam kung kailan naging fuel inject, pero naka-fuel inject na siya ngayon compared dati. Kasi dati may XRM 125 na carburetor type pa. So, malaking bagay 'yon para sa XRM, di ba? Yung XRM na matipid, pinatipid pa nila by upgrading with a fuel injection, di ba? At saka matipid nga kasi nga alam ko mileage nito nasa parang 56 km per liter. Yun ang naging kita ko sa nila. Tapos meron din siyang 4 liter na tangke ata yun, 4.2 o basta mataas na rin yung tangke nila. Yung fuel capacity ng fuel tank niya is medyo malaki na rin ng konti. So tama-tama pa mga pang basic ride, yung puntat pa rito yun. Para sa mga ganong klaseng takbuhan ba, ika nga itong Honda XRM. So dagdag na rin dito na nabago is yung kanyang flarings. Yan. Dati kasi yung flarings nito is nung 110 pa siya, ang flarings niya is yung parang box. So, ngayon, iba na itsura ng flarings niya. Ano na siya, yung medyo edgy na, yung may patulos na. Parang naging enduro na talaga siya, na nagbago in a modern way na ika nga ang tutusin. Kasi bagay, mas pinaganda. Yan, ang kanyang Pati yung sa flarings niya sa puwet. Hindi na siya yung kagaya nung dati, yung parang bilog. Yung parang sa RS ngayon. Dati kasi ganun ang kanyang puwet. Ngayon is eto na, yan, may shape na siya na parang shroud. Yan, parang ganun na itsura niya. Tulos na yung kanyang taillight, hindi na yung bilog na ganun. Hindi na yung bilugan na ganun. Iba na itsura na kanyang taillight. Mas maganda na ngayon, ika nga. Ganun na siya, naging ganun na. Maganda na talaga. Tapos rin to ha.
naging digital na yung panel. Yan. Digital panel na, hindi na siya kagaya dati na analog panel na may bilog-bilog, nakalagay yung 1, 2, 3. Tapos meron pang naka ano ng fuel. Dati kasi ganun yung ano niya, yung panel meter niya. Pero ngayon is yan na, para ng calculator. Scientific calculator panel. Kaya na kanyang panel ngayon. Maliit na lang na ganun. Pero magandang bagay, di ba? Informative pa rin naman. May mga ilaw-ilaw pa rin naman na makikita ng mga indicator na kung ano-ano. Tapos, nakaano na rin to ha, yung kanyang headlight, halogen pa rin naman. Wala naman nagbago. Pero yung design is inspired para sa CRF. Yan, ng XRM ay merong headlight inspired from CRF. Kaya medyo iba-iba itsura, pero halogen pa rin. Tapos signal light niya, tail light, mga halogen pa rin, wala naman nagbago. So, pero visible naman kasi maganda yung positioning niya. Tsaka yung tail light niya is naka-engrave, yung tail light, yung signal light na tail light para sa likod ay naka-engrave pa rin naman doon sa pinaka-gilid ng tail light. Kaya maganda pa rin ay itsura. Kung sabaga malinis pa rin siyang tingnan kung tutuusin. So pagdating naman sa gulong, yan. Actually meron kasing tatlong variant nitong XRM 125. Meron diyan noong standard version. Meron DS ang tawag nila. DS version yan. Ito naka-spoke wheels una at likod. Tapos naka-disc brake ang una at naka-drum brake ang likod. Yan. Pagdating naman doon sa isa pa nilang variant na DSX, yung may X na sa dulo. Spoke wheels pa rin naman. Kaya lang ang pinagkaiba is both front and rear wheels ay naka disc brake na. Di ba? Magandang bagay 'yun, innovative. Magandang improvement na naka disc brake na unat likod para sa model na ito. Then pagdating naman doon sa isa pa, pinaka-last is yung motard yan. Motard version. Ito motard version naman is naka mugs yan. Naka-alloy wheels. Alloy mugs pala. Alloy wheels. Basta naka-mugs. Tapos, dahil siya naka-mugs, edi syempre naka-street tire siya. Yung dalawa is naka dual sport tire. Tapos ito is naka street tire na. Yan. Tapos meron din siyang dual disc brake una at likod. Yan. Para sa motard version. Yan. Sa suspension, well, pare-pares lang naman ang kanilang mga suspension na telescopic fork sa unahan at dual shock sa likod. Dual rear shock. Yan. Kung ano bang tawag dyan. Basta ganyan. Dalawa shock sa likod na ganyan. Yan. Kaya maganda pa rin kung tutusin. At saka sporty ang datingan niya. Yan. So, ganun pa rin naman. Ano pa rin naman siya? Tawag dito. Underbone pa rin naman category siya na naka-rotary at semi-automatic pa rin naman. Yan. Pero alam nyo ba na dati, merong lumabas na XRM na manual. Yan. Di ba? Na kung talagang fans kayo ng XRM, kung nasubaybayan nyo sa XRM noon, merong 125 na manual transmission. Ibig sabihin nun, may clutch. May clutch siya. Ayan. Meron kayong pinipigang lever sa kaliwa, yung kamay. Di ba, mga underborn is wala kayong lever na pinipiga sa kaliwa. Siya meron. Tapos, para ka nagamit ng manual na motor pa rin. Ganun pa rin naman, manual na motor. So, maganda sa yun. Kaya lang ang naging downside niya is wala siyang starting motor. Yun. Ang way lang para mapapaandar mo siya is by kick starter lang. So, medyo downside yun kung tutusin. Kasi hassle nga naman. Halimbawa ay namatayan ka sa gitna ng kalsada and paano mo paandarin? Ikikik mo, di ba?
So hindi mo naman yun mapapaandam ng basta man lang i-kick. Kailangan ino-neutral mo muna para maka-kick mo siya, di ba? So, yan na naging downside niya. Kaya siguro hindi naging mabenta yung motor na yun. Ano yun, medyo may katagalan na din yung motor na yun. Noon nila ba? Siguro mga 10 years ago na siguro o 9 years ago na nung nilabas nila yung model na yun. Kasi matagal na talaga. Maganda naman itong tutuusin. Kaya ngayon nga lang talaga. Meron lang siya nung downside na ganon. Kaya hindi siya naging mabenta. Alam niyo naman ng mga tao, tamad magpapapadyak at saka nga parang nakakahiya na ikay nagpapapadyak sa gitna ng na namatayan, di ba? Iba pa rin yung pipindot ka lang aandar na, di ba? Kaya hindi siya ganon nag-click sa masa, ika nga. So pagdating naman sa presyo, sa presyo. Well, halos hindi naman nagkakalayo ang presyo ng tatlo. Si DX ay nasa 71, parang 71,000 na tayo. 71,000 o 72, ganun, 1,000. Tapos si DSX naman ay nasa 75 to 76,000. Tapos yung motor naman ay nasa 77 to 78,000 pesos. Yan po ay sarap price yan. Sarap price ng mga motor na ito. So, very close talaga ang presyo ni DSX at saka ni Motard kasi parehas sila ang disc brake. So, pagdating sa kulay, color combination, yan, color combination. Kasi itong XRV na to is all new na, all new. Lagi nila sinasabi ni Honda, all new, walang luma. Lagi may all new dun sa nila. Kaya bagong-bago talaga to. So, ang kulay niya is ni DS ay merong red, black, and blue. Yan, di ba? Napaka maganda. May combination ng black na konti. Yan, mga ilalim-ilalim kung ano-anong may black yan. Tsaka may handguard to Si DSX may handguard siya. Di ba? Magandang kulay niya yan. So pagdating naman kay DSX Pagdating kay DSX ay meron lang siyang isang kulay. Yan. Kulay white. White na may blue na may konting red. Yan, 'di ba? Ang ganda, colorful. So sabi nila ito daw ay Twin Africa inspired. 'Di ba? So, yung XRM na may Twin Africa inspired, parang napakaganda, 'di ba? Napakagandang dating, 'di ba? Ng isa. So, pagdating naman doon sa Motard version, iisa lang yung kulay niya, black lang talaga. Hindi ko alam bakit binawasan na nila. Siguro yun lang talaga yung prepared nila, ng mga black rider. Mga gangster at endurosan. Kaya black lang available para sa Motard version yan. Saka more on street kasi ito Motard version. So, ano pa ba masasabi ko? Well, yun lang naman ang meron ng bago nilang the all new XRM. Nagkaroon siya ng bagong kulay. And yun na nga, naging FI na nga. Medyo may katagalan na rin tong FI, pero maganda rin naman. Meron din nga pala siyang tawag dito, yung belly cover. Skid plate na plastic. Yan, skid plate na plastic. Tama ba ang terminology ko? Skid plate na plastic. Meron siyang ganon sa ilalim. Siyempre, para maprotektahan yung ating sensor at saka yung pang ilalim ng motor. Yan, yung mga kung ano-anong matatamaan dyan, yung mga cylinder head. Kasi nandyan yung sensor Yun lang yung sa kanya. Yun lang yung nakita kong parang prone. Kasi nasa baba yung sensor, so dapat meron ka talagang skid plate yan. Kasi prone yan, matalasagan ng mga bato-bato. Siyempre, nag-off-roading ka Pag nag-off-roading ka, delikado yan. Matatamaan talaga yan. Kasi nandyan ang sensor Wala siya sa tambutso nandun siya sa may cylinder head. Kaya ano nga to yung alam niyo yung parang Honda Click. 'Di ba? Marami nagsasabi na okay lang palitan ang tambutso ni Honda Click kahit hindi mo i-remap. Yan. Kasi hindi naman magagalaw yung compression at saka ng tambutso. Ang magagalaw lang sa kanya yung pinaka exhaust lang talaga niya mismo. Kasi
wala namang sensor para sa tambucho si Honda Click. Kasi ang sensor niya is nasa cylinder head. Yan. Kaya si XRM, so ganun din si XRM, pwede mo din palitan ng tambucho. Kasi wala naman siyang sensor sa tambucho, kaya hindi mo na siya i-remap. At saka ang alam ko pa nag-remap, kailangan meron kang sensor sa tambucho. Yun ang pagkakaintindi ko ha. Kaya madami nagsasabi na kahit hindi mo i-remap si Click, wala naman kasi sensor sa tambucho. So, ganun din si XRM. So, magandang bagay. Kasi bawas gasto sa paingay na mong gusto. Pero, meron akong trivia nga pala. Meron kasi ako napanood Sabi nila noon, ang XRM daw, nung kapanahunan na ilalabas si XRM, is medyo na ako-confuse pa rin ng mga tao. Kasi mukha daw siyang mantis. Yung alam naman yung mantis, nakaliad na malaki ang puwet, diba? Isipin mo na lang na si XRM ay mukhang mantis, mukha naman talaga na nakagayon, nakaliad, na malaki ang puwet, na akala mo lilipad kasi parang talagang mantis talaga si XRM noong unang panahon. Pero ngayon is medyo nag-evolve na siya. Ano na siya? Mantis na mantis talaga. Hindi na mukhang mantis. Mantis na talaga. So, yun lang naman na nabalita ako. At saka ito nga pala. Noon nga pala, si XRM ay noong ilalabas nila ang XRM, ay ang pangalan nito ay Extreme Machine. Yan. Kahit hanggang ngayon naman, yung pa rin naman Extreme Machine ang meaning ng XRM. Pero ang totoo pala nun, ang ibig sabihin pala ng XRM ay XR Mini. Yun. Hinango pala siya kay XR. Yun. Di ba kung maaalala nyo, yung XRM 110 noon, box ang headlight. Tapos yung mga XR noon, box din ng headlight. Kaya ganun din ang niya. Kasi baga mini XR tong si XRM noon At saka yung colorway niya parang XR din noon Gayon din yung colorway niya. Kaya XR Mini. So naging nila is parang ang pangit naman daw kung tatawagin nilang mini ang XRM. Although mini naman talaga siya, siyempre parang hindi papatok sa masa na sasabihin ay, maliit yung motor mo, mini, di ba? Kaya mo si mini, maliit talaga, di ba? Mini daw. Kaya pinalitan nila ngayon. Ginawa nilang Extreme Machine, yan. Buti na lang sa katono yung XTM, yan. XRM yun, Extreme. Yan, Extreme, XTR, XR, XRM. Yun. Basta gayon na yun. Buti na lang at na medyo may kay Extreme Machine si XRM na yan. Yan. So, yun lang naman ang trivia. At saka nga ba, dapat pala hindi na XRM tawag nila kay XRM ngayon. Lalo na yung DSX. Kasi Africa Twin inspired na siya di ba? So, dapat ang tawag sa kanya ATM na. Africa Twin Mini. Kasi kung yung XRM ay XR Mini at XR din ang comparison ng kulay, edi ito naman si yung kulay puti na DSX, dapat yun ATM na, Africa Twin Mini. Baka po pwede na mag-video din sa ATM na yan. So yun lang naman ang masasabi ko tungkol dito sa bagong XRM, the all new XRM Honda 125 yan. The all new Honda XRM 125 yan. Yan lang naman ang masasabi ko. Bagong colorway, bagong presyo, at saka mas pinaganda pa tuloy ang kanilang products. So, bumili na kayo niyan kung gusto niyo ng kung kayo'y mahilig doon sa mga off-roading na ayaw yung mga medyo technical na driving. Maganda pa rin to. So, yung worth it pa naman siya kung tutuusin. Kasi nga matipid, tapos reliable yung makina. Tapos hindi naman sa lahat ng pagkakataon ikaw ay nasa kalsada. So depende na rin sa area mo kung
Kung ikaw ba ay naahon ng lupa-lupa, bibili ka ba ng bibili ka ba ng CBR, 'di ba? So depende naman sa way of way of driving mo, yung way of habit mo, yung taste ng tao. Yan. So kung ako ang tatanungin na reliable para sa XRM sa panahong ito, kasi nga nag-comply siya para doon sa mga compliance na yan, yung mga nire-request ng na yung mga euro na yan. Wala, alam ko euro 3 na to eh. Kaya comply siya. Meron na rin siya ng mga kung ano-ano technology. Sad to say nga lang, wala siyang ABS, wala siyang TCS. Yan, siyempre wag na natin asahan ng mga ganung bagay. Share namang nag-off-road ang gagamit ng ABS, di ba? Yun yung ibang mga ang off-road na motor is merong ABS, pero meron siyang switch para i-off ang ABS. XRM, di ba? Lumang XRM na 125 yun. So meron siyang switch para i-off ang ABS at para i-on, depende kung nasaan ka aandar. So sa XRM, mostly off-road, on-road motorcycle na affordable, na kayang ibigay ni Honda para sa kanya mga customer at sa mga loyalistang Hondanista. Yan. So, yan ha. Hanggang dito na lang ang ating video. Sana'y sana'y meron kayong natutunan pala. Yan. Actually, napakatagal na ng video natin na ito kaya nagkakaroon lang ako ng problema sa audio. Kaya paulit-ulit ako, hindi ko alam kung bakit nagkakaroon ng problema. So, yan ho! Hanggang dito na lang ho pala. Medyo mainit na ang panahon ng mga nagdaan. May bagyo-bagyong padaan-daan. Sunod-sunod ang bagyo. Halos araw-araw umuulan. Tuwing umaga na ambon. Tuwing hapon na ulan. Kaya ho, mag-ingat palagi, panatiling malakas ang inyong mga kalusugan at huwag kayong magkakasakit dahil may bayad. Yan. Mahal ang doktor. Yan. Ako din yan. Lagas ang pera. Lagas ang pera. Nagpa-check up lang. So, yan ho. Hanggang dito na lang ho. Ako si at kayo nanonood na aking channel. Mag-ingat ho palagi at panatilihing malusog ang inyong mga sarili. So, hanggang dito na ho. Hanggang sa muli, ako si Ayo. Yan na naman, paalam na naman. Ayan na, hanggang dito na. Si Ayo po na ito, nanonood na aking channel. Maraming salamat!